Good day, everyone. Today, I will be discussing all about business location for small entrepreneurs. So, kini mo na siya ang sumpay sa gidiscuss ni Miss or Ate Antepuesto. So, business location for small entrepreneurs. So, mo na siya ang mga gagmay lang nga mga entrepreneur o mga location nila nga kung mag-business mo pon, recommended ni. Kisay makabasa ning introduction. Okay, thank you. So, a business like a retail store, restaurant, or grocery store needs a location that easy for customers to get to, with parking or nearby transport options. So, for example, a restaurant in a mall with a big parking lot is a good idea. So, customers can park easily and enjoy their meal. So, ang example ani is kung nakabantay mo kanang muli tag-agusan kanang sa Mungkayo, di ba? Kung paniud to na, mohapit ang bus sa kananan kanang karinderya di Tanto dili siya ingon nga dako ang restaurant, pero dako ang karinderya, pero so kung makabantay mo igo ang 4 ka bus didto So, sa pinaagi ana, daghan kay makuha nga customer kay dako man nimo ang parking lot. So, mas daghan kay makuha nga tao nga magkaon diya kay di naman sila mamroblema kung asa sila magpark or ilang mga sakyanan, motor or even bus, makapark sila easily ug maka-enjoy sila sa ilang meal. So, letter A or number 1 is rent and space. So, kisa pwede makabasa. Okay, thank you. So, if rent is high, ang imo daw price is high pod kay for example, imo ang baligya is mga groceries. Kung taas-taas daw ang paupahan, dapat daw taas-taas po daw ang price sa imo ang mga product. Should we say like mga shoes. Kung tay 250 ana, kung standard ang paupahan, dapat standard po daw yung price nga ibaligya kay di po daw ka mo lower kay malugi naman po daw ka. Next. So, next is terms of lease agreement. So, check the lease agreement carefully. Landlords might increase rent when your business does well and try to take it over. So, kung mag-business ka, dapat careful gud ka ug mindful ka sa imong gipermahan nga lease sa imong gilintahan sa imong negosyo. Kung ang paupahan nila is should we say 1.5 per month kana nagpinirmahay mo 1.5 per month. Dapat biskan pag mo boom imong business or malugi, dapat 1.5 ra gud ang per month dili na mo taas or mo baba kay mo na may na permahan ninyo. Kay basin pag mo boom na imong business kay increase na ang renta, di gyud daw na pwede. Dapat daw kung usa yung per month to mo ra gyud daw gyapon na. So, next is type of goods or merchandise. For example, imo ang business is like 7-Eleven, convenience store. Dapat daw located yun na sa mga busy areas. Kay mo na pinakauna nga kanang need sa mga tao. For example, kay kanang dito gyud nimo siya ibutang sa busy areas like kanang mga sa palengke or sa kanang dapit lang sa karsada kay para ang tao dali ra daw magkit-an imo ang business og dali sila makakuan kay needs man gid sa tao ang pagkaon or mga sanina nagkinana. So next is income level of prospective customer. So imo ang business kay barbershop or salon, dapat daw imo ang target market kay katong mga mommies nga mga social food like dito ka mo tukod og business sa like public areas gapon like mga didapit sa palengke kay para daw
mabawi nimo nga imong gi-invest nga kwarta diha kay syempre dako-dako pud ba ang renta or sa gamit pa lang gani mahal-mahal na pud na. So dapat daw dito gid daw ka sa kanang mga wealthy people kung inana imong business. Then para ma-attract pud sila sa imong business. Dapat na kay prospective customer like pag-isipan gyud na nimo maayo nga nganong kana imong gi business. So next is prospective sales volume. So businesses with lots of customers like grocery stores do well in busy shopping areas. Those with fewer customers can work in quieter areas like neighborhoods. So for example, imong business kay mga shoes or mga should we say mga milk tea, mga inana, dapat dito gina sa public areas like mga palengke or dapit sa kanang sa mga karsada. Kung imong business pod kay like siomai lang kanang kanto-kanto lang, pwede ra daw ka mag business gyapon pero di ra pud dapit sa inyong silingan or mga inana, yung mga kilid-kilid lang. Pwede gud gyapon daw ka pero sa mga kilid-kilid lang. So dire na ta sa F, which is the municipal or city ordinances including taxes and fees. So kisa pwede makabasa? Thank you. So the business location should follow local rules and have reasonable taxes and fees. Too much tax can hurt business growth. So for example, nangita kag rentahanan. So dali nga business is kanang medyo mahal-mahal na pud siya og renta. Tas wala pa ilabot dia ang taxes, mga business permit or biskan unsa pa nga permit dia So dia pa lang lugi na kayo ka. Dapat kung mangita ka og business area kanang sure jud ka nga makabawi-bawi ka. Nya sa taxes pa lang kung makabantay ka nga mahal-mahal naman Kung tayo imong monthly ana nga tax is 5K. Ayaw na daw ana. Balin sa mas kanang barato-barato kay para makaginansya pud ka. Or should we say 1.5. Kung kaya-kaya ra sa imong business og 1.5 kada month, diya na lang daw kayo na dito sa 5K per month kay makasakit na daw sa imong business. Itong pinakaulay is location of the areas. So the area should be safe from floods, fires, and other risks that could harm the business. So kung mag-business ka, make sure nga dito ka sa mga safety places like layo sa sunog, layo sa baha. Dili pasabot nga di gyud na maapektuhan imong business kung like 100% nga safety gyud na. Pero make sure gyud nga mangita kag kining mas comfortable o dili gyud kay makaharm imong business. O di gyud kay siya maapektuhan. So mao ra to guys, then unta na mo nasabtan og na-learn sa ako ang topic. So napatay last 2 slides which is report ni Miss Jordan among gitungaan.